Hello guys, ang magandang hapon po sa inyong lahat. Maganda nga ang panahon at hindi umulan ngayon kaya katatapos ko lang magpakain ng mga alaga. Itong lalaki na nila. So ilang buwan pa lang to. Siguro wala pang 2 buwan tong mga peking duck pero medyo malalaki na sila. And yung ating mga heritage chicken still nakakulong. So kanina medyo umaraw tapos pinakawalan ko silang lahat. Then medyo dumilim and umambon kaya kinulong ko ulit para hindi sila mabasa at maambunan. Baka kasi magkasakit sila. So yan, nagputol ng kawayan si Uncle Lulay. Ito nga yan guys yung lininis namin dito sa aming dito sa lupa na kung saan nakalocate kami. So ito na yung tubig, medyo maliit na siya. Tapos dito, yan, ito, yung part na to, itong lupa na to, sa may saging na yan, dyan, nakita ninyo kung gaano kalalim, inabot yan, yung saging na yan, dahon lang nakikita. So, ito yung kawayan. So, konti na lang talaga, abot na kami. And, ito yung lininis namin. Ito yung tinanggalan ni Uncle ng kawayan. Tapos, ito yung lininis ko, tinanggal ko yung mga nakaharang na mga sanga-sanga para dire-diretso yung tubig if ever na tumaas ulit yung tubig para dire-diretso yung daloy. So ito nga, so may part dito sa kawayan na kung saan nakuha na, wala na siyang soil. So puro nakaangat na lang siya. Then yung kalahati nito, ayan, yung kalahati ay nandun pa sa may lupa. So bali ito yung nakuha ng tubig. Ayan, kinain yung lupa. Bali, ang laki ng nawala rito. Bahagi ng lupa na to ang nakain. So, ito yung tinanggalan dito kasi nakabalandra na siya dito. So, in case na magkaroon na uli ng malakas na ulan, ang mangyayari, haharang yun kapag tumumba yun, naharang. And then, mapupuno or aapaw ng tubig dito. Bali, dito magiging basin na siya or yung water dito, ma-imbak yung water dito at maabot na kami. And ito yung kawayan, ito yung buho pala, yung bakod, yung parte ng bakod na naabot. So yan yung bandang taas, tas doon open na siya. Ayan, yun yung malaki yung parte na nakain ng tubig or naanod. Tapos ito bali yung continuation ng sapa. Yan, so bali paikot siya pag ganyan. So ganyan. Then ito yung kawayan, yung nakaharang. Ayan, tapos papunta ron. Aray ko. Tapos dito. Ayan, so bali paikot siya. Tapos kapag dinire-diretso mo to, nandun na yung piggery or baboyan. So yan. So paikot siya ng ganun. So ang ginawa ng tubig, ito, dumaan sa rito. May part dito na dumaan yung tubig. So dito, kasi medyo malaki na siya dahil nga hindi kaya ng lakas ng tubig or hindi kaya ng space yung lakas ng tubig, kaya dito siya dumaan. So dito, shortcut siya rito. So bali ito, yan, hanggang dito yan, hanggang doon. Yan, tapos yan, kung makikita nyo, mataas na to. Mataas na siya, pero umapaw pa rin siya hanggang dyan sa may saging. Ayan, dyan sa may saging na yan. Ang makikita nyo lang yung pinakadulo nitong saging na to, yung dahon na lumulutang. So ayan kinain din niya ng lupa. Ay, kinain ng tubig yung lupa. Ayan. So ganito siya, ganun kalakas yung baha rito nung nakaraang mga araw. Kaya talagang kinabahan kami at hindi nga kami mapakali. Kahit gabi, na-flashlight namin kung gaano nakataas yung tubig kasi di namin alam na kasarapan ng tulog yun pala, lumulutang na yung bahay. So baha. Tapos kung makikita nyo rito, ito, akasya. Ayan yung malaking akasya. So dahil nga napakaganda nga at napakalaki ng tulong ng puno, kaya hindi nabawasan or hindi natangay itong parte ng lupa rito. Ito yung kapitbahay namin. So ito yung kawayan, ay yung buho na bakod na natangay. Yung parte nito yung nandito nakalagay hanggang doon. So ganun kalaki yung natangay na bakod. Kaya naiyak si auntie nung nakita niya yung natangay na yun. Kasi
baka may ano rin, may naisama or may naitangay na tao. Kaya yun, nag-worry din kami. Kaya hinanap namin si Uncle, baka nag-aano siya, naglilinis siya, tapos bigla na lang siyang natangay ng buho. So ganyan, so napakahalaga po talaga ng mga puno, lalo na sa mga ganitong area or sa tabi ng mga tubig, dahil sila yung pumipigil sa pag-ubos or sa pag-erode ng lupa, dahil yung mga ugat niya yung nakahawak or pumipigil doon sa lupa para hindi makuha ng tubig. So medyo malinis na uli, kakalinis lang namin doon sa may bandang roon, kung makikita nyo. So dire-diretso na yan. So kanina may mga kawayan na nakatumba. So ito naman yung next, ito yung saging na kung saan nakabalandra pa rin dito. Okay lang to kasi hindi naman siya nakasagabal or hindi naman nakaano sa tubig. Kaya siguro onti-onti namin siya linisin. So marami pa nga kaming lilinisin sa bandang taas. Ayan. So linis-linis din sa paligid. Ang ginawa namin, supposed to be uuwi ako ng QC, hindi na ako nakauwi. Gawa ng puro ayos, linis. Siyempre, luminaw na yung tubig, kaya linis kami ng mga kulungan ng mga alaga namin. And nag-imbak na rin ako ng tubig just in case na lumakas uling ulan, meron akong tubig na may bibigay sa mga alaga. Ayan. So tignan nyo naman guys, mataas na to. Ayan o, mataas na yung lugar namin pero naabot pa rin. Kaya prayer lang talaga ang sakalam. So God is good talaga dahil hindi niya kami pinabayaan na maabot ng tubig dito. So tuyo na naman ang mga kapaligiran at ang ating mga alagang manok ay nakakagala na naman. Ayan. So dito na ulit tayo sa area. So yun lang ang update natin ngayon. Itong hapon na to ay napaka-productive. Ang dami naming nagawa. Ayan. So naglinis-linis kami ng mga natumbang saging dito. Ang dami ang natumbang saging. Yan. Ayan o. Pero wala pa namang bunga kaya goods pa rin. Yung may mga bunga hindi naman siya natumba. May mga mangilan-ngilan na nagbunga. So ayan, tuyo na. Tapos ito yung bandang lininis ko. Ito yung tatamnan ko kapag tag-init na. So konti na lang lilinisan ko. Gawa nung wala pang bagyo, lininis ko na yung iba dyan. So dahil nga naanuhan sila ng tubig, medyo nabasa, natunaw yung ibang mga lininis ko. Kaya goods na yan, pwede na siyang taniman. Konting linis na lang. Ayan lang guys, and update natin dito sa ating mga punla. So yung iba natanim ko na nga, yung pipino na i-direct ko na doon sa lupa. And ang aking azola, hindi ko alam kung anong nangyari, namatay yata. Gawa ng nag-overflow and hindi niya na maabot yung lupa kasi may certain taas lang dapat yung azola natin doon sa may dumi ng baka at saka yung lupa para makakuha pa rin siya ng nutrients. And dahil nga patuloy na umuulan, ayun, natunaw din siya dahil nga yun, nalalagyan siya ng tubig ulan and nag-overflow din siya. Hindi ko nalagyan ng butas. And ito ang mga spring onion at saka yung mga sili, buhay naman sila so far, so good pa rin. Ayan, so yan lang muna ang ating update dito sa ating lugar. And God bless you all. You take care. Bye.